wala pa din. Okay, sa magandang morning sa lahat po ng ating taga-subaybay ng programang Mga Balita at Impormasyon. Ngayon po ay araw ng Sabado, May 11, 2024 at ako po ay mapapanood nyo rin tuwing araw ng Miyerkules, ganun din pong oras. Ito po inyong nakakasama, Lino Amarillas Jr. At ngayon po ay we are very lucky, lucky, kasi meron tayong isang gwapong panauhing pandangal mula sa isang tanggapan na pwede tayong makinabang. Lahat naman pwede makinabang. Pero bago po yan, samahan niyo po muna akong manalangin mga ka-MI4. Ama namin Diyos na makapangyarihan, salamat po sa araw nito at muli po tayong magkakasama-sama sa impapawid. Tanging kabutihan mo lang po ang manguna, itago niyo po ako sa likod ng inyong krus at wala po tayong maibigay o may sambit na nakakasakit po ng damdamin ng bawat isa. Humingi po kami ng kapatawaran at ngayon pong araw na ito, pagpadayan niyo po kami, maging ang aming panauhing pandangal ngayon. Ito po ang ating samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Ayan, sumabay po ba kayo sa ating panalangin o sasabay kayo nang sa ganun po, lahat po ng ating mga pangangailangan ay kanyang maipagkaloob. Di po ba? So yun, katulad ng ating nabanggit na sambit kanina, tayo po ay mayroong panauhing pandangal sa ating studio dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Wag na ho tayo magpatumpik pa. Mula po sa tanggapan ng Department of Agrarian Reform dito po sa probinsya o lalawigan ng Oriental Mindoro, atin po makakapiling ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, dati PARO, ngayon ay PARPO Officer 2. Ito po sa katawan ni Engineer Leo D. Madarcos, Sese o Engineer Rogelio. Leo na lang sir. Sige sir, bati po muna kayo. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa MIB4, yung online radio sa Pilipinas. At sa ating anchor po, si Sir Lino Amarillas Jr. Ganon din po sa aking kuya. May kuya pala ako dito si Kuya Eda Mancera. Batikang reporter po ito sa radyo. At siyempre po, binabati po natin yung ating owner, manager na si Ma'am Beverly Florida. Akin po yung pasasalamatihan din yung kasamahan ko, si Ma'am Mera Castillo, Marasigan, na siya po ang nag-refer, kung bakit tayo nagkaroon ng oras ngayon dito sa napakagandang programa ng MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Salamat ka po sa lahat ating tagapakinig. So yan po si Sir Leo, Sir Leo for short, kahit naman anong pangalan mo, dahil sa itsura pa lang, gwapong-gwapo na ni Sir, So, bago po tayo pumalaot sa ating programa, syempre, ano ba ang dapat nating alamin kay Sir Leo bilang hepe ng lakas ng monitor? Bilang hepe po ng Nandar, Oriental Mindoro, sino po ba si Engineer Leo Madarcoset? Pwede para tayong magpakilala sa ating mga 33,000 followers. Yun. Wow, dami po pala followers natin. So, ganang umaga po. Ako po si Engineer Leo Madarcos. Ang siya pong Provincial Agrarian Reform Officer dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Magtatatlong taon na po ako rito noong March 20. Dahil March 20, 2021 po ako na-assign po dito sa Oriental Mindoro. So, Engineer Leo, saan po ba unang na-assign kayo? Ako po galing ng lalawigan ng Palawan, Puerto Princesa City. So, ngayon po dito sa ating Oriental Mindoro, saan po ba nakatutok ang ating DAR para po sa kabatiran ng ating may maraming lupa dyan? Saan po ba kayo nakatutok, sir? Siyempre, pag Department of Agrarian Reform, yan po ay binigyan ng mandato ng ating sariling batas, at yung ating administrasyon na siyang pangunahing ahensya na nagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Pag sinabi po natin Comprehensive Agrarian Reform Program, ito po ay hindi lang yung pamamahagi ng lupa, kundi kaakibat po dito yung pagbibigay support services sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Pagbibigay ng mga legal services sa kung may mga certain disagreements or concerns regarding sa ating mga farmers at saka landowners. Dito sa Oriental Mindoro, mayroon kayong programa about carp, so pwede nyo kami bigyan ng information. Kasi dito po kung di ako nagkakamali, yung bayan po ng Bansod, yung Salcedo Farm doon, matagal na namang issue yun, wala pa kayo dyan, yun yung naibahagi na. So dito po sa ating Oriental Mindoro, ano po ba ang pwedeng malaman natin about carp?
Opo, siguro bago ako pupunta po sa property ng FM sa Silver Baso, gusto ko lang po sa magbigay ng konting background Opo. pagdating dito sa implementation ng CARP sa Oriental Mindoro, na kung saan meron po tayong total scope. Ito yung coverage sa buong Oriental Mindoro na 40,000 hectares, 40,290 actually. So of that 40,290, meron na po tayong napamahagi na 39,141. So, sa makatuwid, mga around 1,149 hectares na lang po yung balansin natin. Matapos na po natin yung ating scope dito sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Pero ito ngayon yung 1,149, ay yung iba dyan ay parang just waiting for the reconstitution of title dahil po sa kalaman ng marami, karoon tayo ng sunog noon yung ating register of deeds, ano? Opo. So may mga covered properties po tayo na pasama yung titulo doon sa nasunog. So ngayon, since na-cover natin yun, hindi natin maparehistro pa yung mga clue dahil kailangan pang magkaroon ng reissuance of title doon sa mga nasunog. So, yun nga po, sa nabanggit ko, we are just waiting for the reissuance of title para totally po mapamahagi na po natin yung natitirang 1,141 hectares. Ang dami pa pala, sir. No? Sino ba mga mostly saan pong lugar yun at sino pwedeng makinabang doon? Kasama po dito yung sa binabanggit niyo po yung Bansod. Apa. Actually, mayroong 54 hectares na nasa register of deeds na po yun. Inintay na lang po yung mga ilang dokumento at saka yung adjustment doon sa kanilang pillaris system sa registration para eventually ay marehistro po yung 54 hectares that will benefit around mga 50 or 52 agrarian reform beneficiaries in that particular area. So halimbawa, Sir Leo, ako, meron akong 20 hectares. Ay sabi ng DAR, dapat ikaw ay meron lang 5 hectares na nakapangalan sa iyo. So ano pong mangyayari doon sa remaining 15 hectares? Yes, yun po yung sa under the law, sa ilalim po nating batas, yung retention lang po ng isang landowner, either juridical person or yung mga corporation, or the landowner itself, magkaroon po talaga ng 5 hectare retention. So the rest, kung 20 hectares, ibig sabihin yung 15 hectares, i-cover po natin under CARP. Ngayon, kung wala ka namang anak na pwede maging preferred beneficiaries na talagang nagsasaka dyan, it will be distributed to other farmers in the area kung walang actual tillers. Pero kung may actual tillers, siyempre sila ang priority, yung talagang nagsasaka po doon ng mabibigyan. Sir, halimbawa ang isang tao ay may, sabi natin may kapangyarihan, may contact. Ang alam natin, nagkakaroon siya ng maraming property ng lot, isang pangalan lang. Hindi pa nagagamit yon yung mga ganun? Halimbawa, isang abogado. Hindi po. Talagang very strict po tayo dyan in terms of distribution. May database tayo dyan, may system tayo to monitor kung mag-exceed na po sila sa 3 hectares sa award limit. Opo. Sir, ngayon po ay Mayo 11. Simula nung Enero, ano po ang naisa katuparan na ng inyong tanggapan dito po sa ating lalawigan, specifically? Yun po, tamang-tama po ay mapapag-usapan po natin yung nangyari yung sa Bagong Pilipinas kung saan yung ay isa sa pangunahing ahensya na talagang nag-participate. Opo. At napakalaki po aming pasasalamat dahil nabigyan po kami pagkakataon may pakita sa ating taong bayan kung ano ba talaga itong Department of Agrarian Reform. Iyon, So, kasi pagkakaalam nila ay pamamahagi lang ng lupa. Pero sa kaalaman po nating mga kasamahan, noong March 9 to 10, nagkaroon tayo ng Bagong Pilipinas Service Fair. Opo. Nakapagpamahagi po tayo ng yung 4-wheel drive tractors with rotavator at saka yung dozer. Binigay po natin ito sa ating kooperatiba. Isang beneficiary po dito yung Maribin po, sa Bungabong. So mayroon na silang traktora, mayroon pang combine harvester. So ito po yung nakakahalaga ng 3.5 million. Mahal. So around 3,276 ARVs po ang makikinabang dito sa machinery na ito. At maliban po dyan, mayroon din po tayo isang 4-wheel drive tractor na rin, binigay natin sa isang co-op natin sa MAPDECO. Ito yung kakahalaga ng 1.2 million pesos. So, around 1,292 agrarian reform beneficiaries din po ang masiservisyohan po nito sa lugar na yun.
So, napakarami pa po. Meron tayong pinamigay na yung chariot. Alam niyo po yung chariot, yung parang tricycle. Meron 3 wheels, Spencer? 4 wheels? 3 wheels? Yun. Yung gano'n. Meron tayo pong 8 chariot during that activity sa Bagong Pilipinas na binigay po natin sa ating mga kooperatiba na ina-assist ng Department of Agrarian Reform. Isa na dito yung SMART na mayroong 143 members ang makikinabang. Mayroon din pong yung sa Kalima, Socio-Economic Multipurpose Cooperative na mayroong 231 members. Sa Bayan ng Pola. So, napakarami po ito. In sum, ito po yung 8 chariot na ito ay nagkakahalaga ng 924,000 pesos. Ano? So, meron din po tayong binigay pa. Magtataka kayo, bakit mamimigay ito yung Ang dami palang pondo ng DAR, sir. Oo, yung mga hand tractor. Meron din yun. Meron din tayong multi-tilling machine, yung ginagamit sa pagbubungkal. Di ba, sir, nagbibigay lang yan ni DA? Pati pala kayo? Halos pareho yung ano namin. Kaya nga lang nakafocus kami doon sa Agrarian Reform Beneficiaries. Yung DA naman ay talaga nakafocus din sa lahat ng mga farmers. So, alam mo naman, siyempre may mandato kami. So, support yun para sa mga nabigyan ng lupa ng gobyerno, yung mga machineries na ito. So, yun po, napakarami, totaling around 6.6 million pesos that day ang aming naipamigay sa mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations natin. So, nag-benefit po ito sa 6,202 farmers na ating siniservisyon dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. At maliban po doon, ang kagandahan nito, during that activity natin sa Bagong Pilipinas, ay meron tayong lawyers to the beneficiary. Ito po yung nag-entertain ng kung may mga conflict, mga disagreements among farmers at saka landowners. Sa mga titulo, kasama rin dyan. Farmers against farmers. Doon po sila nagkaroon ng pagkakataon na maidulog sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng DAR lawyers. Ito programa ng lawyers to the beneficiary. Ito po ay nagkaroon ng ganitong programa para nilalapit po natin ang ating mga abogado, yung mga legal-minded personnel natin, doon sa community. Para hindi na sila gagastos at hindi na magkaroon ng complication itong mga problema nila, masitil agad doon sa baba. Kasi pag ito nagkaroon ng mas matinding hidwaan, alam naman natin, magkakasuhan pa yan. Another burden yun sa ating government. At saka yung, alam mo naman yung there is sometimes in the resolution of cases, matagal. So itong lawyer doon ng beneficiary ay doon mismo sa lugar na yan, pag hindi pa masyadong malala ang hidwaan o mga disagreements nila, ay sinisikil na po through amicable settlements. So yung Bagong Pilipinas, full support ang DAR, yan po ba ay mangyayari ulit o nung panahon lang ng Bagong Pilipinas? Yung sinasabi niyong pagmamahagi ng mga machine, ng usapan sa abogado, yung mga tulong, ano po ba ito? Actually, ito ay talagang continuous program ito. Continuous program, And even before this Bagong Pilipinas, mga previous years, namimigay na po kami o nagbigay na po kami ng mga machineries, katulad ng nabanggit ko. So year in, year out, ito po ay nagiging programa ng DAR para tulong po sa ating mga Agrarian Reform Beneficiaries. Sir, ano po yung, meron po bang counterpart yung mga ibinamamahagi yung machine sa mga cooperative? Wala po. Ang libre po ito. Kaya mapapalat po sila kasi kumbaga binibigyan sila ng mga start-up machines o capital para sila mismo magkaroon talaga ng enterprise. Kasi ginagawa po natin ang mga farmers natin hindi lang as to farm for production, to become an entrepreneur. So may mga support services din tayo pagdating diyan sa processing of their products na kumbaga like calamansi, di ba may inassist tayo yung Marco. Ito yung calamansi kumbaga naging popular na ito. At ito ay BFAD certified na ito na pwede mo nang itindihan sa mga malls. So, yung calamansi, hindi mo na kailangan dalhin pa sa Maynila kung saan, yung sa lugar nila doon, ay pwedeng i-process yun at yung mayroon tayong ready-to-drinks at saka concentrate calamansi. So, dito na sa mga mall, pasok na sila, sir, ano? Opo, ayan, yung mga sinusuportahan po natin yan. At ngayon ay napakaganda yung production nila at naging awardee actually ito. Awardee siya during the Co-op Congress sa Maynila. Dito sa Mimaropa region, sila ang may number 1 product in terms of sales. At saka yung naka-rehistro sa Bureau of Food and Drugs.
So, sir, magandang programa yan. Hanggang December nakaplano naman yung inyong mga programa niyan, sir, ano? Bawat taon kasi meron kami tinatarget. Ano? Apo. Pero sa susunod taon, tuloy-tuloy pa rin. Another intervention ang ibibigay po natin doon sa ating mga agrarian reform beneficiary organizations. Singit lang ako, kuya. Sige, sige. Singit lang ako. Okay. Hindi lang Mike. sa mga legal documents nakapokus ang DAR. Kapag binigyan ka ng lupa, awardee sa'yo, o kaya isa ka sa mga nagbenepisyo, kailangan alalayan kayo sa production. Yes. Kasi aanin mo yung lupa kung nakatiwangwang. Correct. 'Di ba? So parang nagbigay ka lang ng wala. Wala. So isa sa mga programa nyo sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, bigyan pa kayo ng another budget para i-develop. Nagbigay kayo ng mga harvester. Yun. Kung may ang lupa nyong ini-award ay mayroong mga kalamansi, kailangan i-process. Facilities. Yeah. So ito yung pagbabago ng approach ng DAR kumpara ng mga nagdaang taon. Ibig sabihin, may improvement. Yun. Opo. So, Tama po yun. dagdag ko lang, kuya. Tama yun. Permission sa may programa. Ayos, go. Yan. Okay, sir, okay na ba yun? So, yun. Nabanggit nga yun under sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Hindi lang yung pagdadagdag pundo sa ating mga agrarian reform beneficiaries, kundi isang malaking tulong ito yung pagkukondon, yung condonisyon ng kanilang loans or yung mga bayarin sa lupang na i-award under agrarian reform program. Ang tanong pa dyan, kuya, Mike. ng mga nanonood sa atin, okay lang na wala akong mic. Okay, malakas. Gaano katagal? Kasi maraming mga applicants, kasi maraming mga kababayan tayo, hindi lang sa Oriental Mindoro, na nakaposisyon na sa isang lupa na pag-ari ng gobyerno, matagal na nilang ini-apply, pero taon na binibilang, hindi pa rin ma-award sa kanila. Hindi pa may bigay, Anong problema? May problema. Anong dahilan kung bakit tumatagal? Yan po ay pasok po sa Executive Order 75, o 75, covering government-owned lands that were previously reserved or proclaimed to a certain department or bureaus of the government na hindi na nila ginagamit. Kumbaga, just like sa Mindoro State University dito sa Victoria. So, malaki po yung area nila dyan, mag-proclaim sa Minso. But then, under EO 75, ang EO 75, may na-cover po tayo dyan actually. Around 400 hectares dyan. Ngayon, yung approval ng plano, since ito po ay gagawin nating individual, yung title, ay nakabinbin pa sa DNR dahil upon projection, ito po ay pala ito? Timberland yung category. So, although mayroon na tayong na-award na CLOA, yun, yung pag-i-split at pag-approve ng ng plano, ay medyo may kunting issue pa na kailangang i-resolve kasi timberland. So, it needs a legislative act of Congress to reclassify these lands from timberland to alienable and disposable. So, yun nga, until now, collective pa sila. Yung ibig sabihin, sa isang titulo, marami silang nakapangalan doon. So, ganun din po sa iba, yung binabanggit mo kanina, na may mga occupants doon sa government lands na until now, hindi pa mapamigay. Yun po ay upon verification, kasi nagkaroon na tayo ng lesson dito sa Menso na napamigay natin, pero hindi ma-approve yung plano. So, ngayon, ang ginagawa natin is, pinapa-verify muna natin yung status ng lupa, whether timberland or alienable and disposable. Kasi pag timberland, hindi mo talaga pwedeng i-cover yan. Kailangan i-reclassify muna siya into alienable and disposable. So, sino nag-reclassify dito? Kongreso, upon recommendation ng DNR. Yun, at saka yung technical working group. Kasi isa sa mga dito, akbayan ko na si Paring Lino. Okay, go. Isa sa mga problema, itong mga nanonood sa atin, very common na problema pero mahirap masolusyonan lalo na yung mga awardee ng gobyerno na lupa i-award. Tapos hindi nila maibenta-benta, hindi nila maisanla. Oo, yung wala pa sa pangalan tawag doon ay
May tawag sila din, nasa dulo ng dila ko. Yung klowa. Ah, ah. Oo, yun, marami ngayong klowa. Yung iba naman, ibinebenta, pero bawal kasi parang sa batas, may 20 years duration. 10 years. 10 years? 10 years po. Oo. Kapag nakaklowa ka, hindi mo basta-basta to. Kanya lang kuya, sa totoo lang, kahit nakaklowa ka, dahil ang daming matatalino sa ating mga Pilipino, Ah. hindi natin alam na naibebenta na o iba na ang may-ari. Doon nagkakaroon ng problema pa rin ang dami. Ganito po, no? Yung prohibitory period na tinatawag natin sa pagta-transfer ng lupa na na-acquire under CARP is 10 years. So, ibig sabihin, beyond 10 years, lampas sa 10 years, do hindi natin ini-encourage na ibinta na ating mga beneficiaries yan, ano? Kasi siyempre, nadidefeat yung purpose ng CARP na dapat tulungan sila. Kung ibibinta rin lang nila, yung makikinabang, siyempre yung mga may kakayanan, paano sila sa pagdating ng oras? Pagbinta nila, pag naubos yung pera, balik na naman yung problema ng gobyerno. So, ang konsana natin, though they are eligible for transfer after 10 years, hindi natin ini-encourage yan. In fact, gusto natin silang bigyan ng advice na pagyamanin nila. Kaya nagbibigay tayo ng mga support services para maging productive itong lupa at forever ay makatulong sa kanilang pamumuhay, sa kanilang susunod na henerasyon. So, given the situation na sinasabi mo, Kuya, na hindi natin alam, nagbintahan na pala, but kung yan ay pasok sa 10 years, so, null and void yung kanilang bintahan. Ibig sabihin, hindi pa rin nila matransfer sa kanilang pangalan. Ang danger noon, after 10 years, paano kung namatay na yung nagbinta? Who will execute the deed of sale? So, it's going to be a problem. Kaya, ang kwan dito is, kung talagang hindi maiwasan at between life and death na ibinta ng farmer natin o beneficiaries yung lupa, dapat ito ay 10 years or more para walang hassle. Yeah. We also allow yung transfer provided ibig sabihin yun, walang pagbabago sa gamit ng lupa. Dapat agricultural pa rin yan. Kaya dumadaan pa yan sa regional office. Mayroon proseso para maging residential? Proseso po talaga yan. Lalo na yan pag irrigated or irrigable lands, may batas po tayo dyan na bawal po i-convert yung mga prime agricultural lands. So ngayon, actually may mga monitoring kaming ginagawa na even hindi CARP area basta yan ay agricultural lands na prime siya, irrigated siya, bawal. Naglipanan ngayon, yung mga agricultural lands, mabilis may convert sa mga subdivision. Ano po yun? Binumonitor nga po namin yan. Kasi ano yan nakita natin overnight nagkaroon na ng tambak. Those are premature conversion. Kasi wala pa silang clearance from DAR. Yung DAR lang po ang may mandato na ayon siya ng gobyerno na mag-issue ng conversion order. So, may proseso yun. May certification kasaniya na yan ay hindi irrigated or hindi siya nakaprogram for irrigation project. Yan. Pag yan irrigated at nakaprogram for irrigation project, no, hindi na po pwedeng i-convert yan. Kaya namin ay tatanong to para sa mga nanonood sa atin. Kasi alam naman natin, sa ibang probinsya, yung mga hindi pwedeng galawin na lupa, nandun sa Bohol, di ba? Alam naman natin, nasa Facebook yan. Yung mga lupang hindi galawin. Hindi nangyayari, nagiging kami-kami. Kami-kamilya kung saan nangyayari. Maraming mag-uupos nito, maraming nag-uupos sa mga ganyang uri ng project. Kumbaga, pinaalam lang natin sa mga nanonood sa atin na hindi ganun kadali na pagising ko sa umaga, yung lupang agricultural, subdivision. Yan. Actually, may karampatang kaso kung nagkaroon ng premature conversion. Kasi, alam natin, very limited yung ating production area, production land. Ang ating population ay dumadami. Kaya nga mayroon tayong National Land Use Code. Dapat na-identify na talagang kung saan yung lupa na pwedeng i-maintain for agricultural purposes, kung saan po pwedeng magkaroon ng direksyon ng growth for urban development. Dapat meron tayong ganoon at saka yung mga protection areas para maging sustainable yung development natin. Isa pa akong tanong dyan, ilan pa ang mga applicants na nakapindi ngayon na para maging kanila ang lupa?
Kuya, it's growing in number kasi because of the EO 75 yung sa government lands na may mga pronouncement noon na even rebel returnees, mayroong mga retired military personnel, mga graduates of agriculture, ay pwede silang makibahagi doon sa tinatawag natin government lands. So, ang daming nag-apply actually dito sa amin sa Mindoro. Let's assume. Ilang percent pa ang mga government properties ng mga lupa? Actually, upon inventory, wala na kaming mapagkunan ng government lands sa government lands. Kasi, yun nga, may issue on the classification na timberland. Mas as we want to distribute or award yung mga lupa na yon na occupied by some, hindi namin po magawa kung ang classification ay timberland. So, yun po yung kwan. Kaya yung mga applicants namin, siguro, kung hindi lang mga 200, 300 dito, yung mga retired police, mga military, graduates of agriculture, ang dami po dito. Kaya nga lang, hanggang application pa lang, dahil wala tayong may award sa kanila na lupa, na government lands, government-owned lands. Oo. Kahapon lang, kahapon o the other day, meron naman na nag-submit, graduate of agriculture from the University of the Philippines. Pero sabi namin, sige, let's accommodate yung kanyang application. Malay natin, magkaroon ng pronouncement later na dinideclare yung mga areas na ito alienable and disposable. So we can proceed doon sa distribution. At naka-pipeline sila. Yun po. Sige, salamat kuya. May iba pang dapat sabihin Okay, kasama ngayon, salamat. Tayo muna ibabati, sir. Napapanood tayo niyo sa bayan ng Pinamalayan, ang layo. Yung ating inanak doon, si Michelle, at sa aking Bilas from Canada. Si Bilas Ricky Mansanal. Sa Canada, abot po tayo. Baging sa Japan, yung aking hipag na si Bonini. Saka yung si Christine Barcelona, yung magaling na photographer, videographer ni Vice Mayor Bim Ignacio. Wow. Sino pa? Si RJ Picayado, yan. Meron pa si Jason Torres Manalo. Taga saan ka ba, sir? Pabati ang anak ko sa Aklan. Mark Jason Manalo at Kim Amanonse. Thank you. God bless. Yun. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga, sir. Ito nga ating naging nagiging panauhin pa natin si Engineer Leo Madarcos. Sir, baka tayo ay meron pang nalimutan na pwede niyong ibahagi sa ating mga viewers. Sige, sir. Go ahead po. Opo. Ito po, yung kaugnay po doon sa kaninang binabanggit ko, yung Republic Act 11953, yung New Agrarian Emancipation Act, na sa panahon na ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na kung saan lahat ng pagkakautang na doon sa bayarin ng lupa sa Land Bank of the Philippines ay libre na po. Wala nang babayaran nating mga agrarian reform beneficiaries. Condone, kaya ang tawag doon ay condonation of all principal and interest of yung payment doon sa lupa. Kailan ang deadline ito? Ito po ay napirmahan noong July 7, 2023. Lahat po. Walang deadline. Basta yung covered ng during that time na nagkaroon ng batas, backward tayo. Lahat ng pagkakautang doon ay kinukundo na. Ang makukuber pa, kung sakaling may makukuber, yun po ay, ang tawag doon ay, may term dyan sa accounting na hindi na nila babayaran yun yung land bank. Ang land bank lang ay magbabayad sa landowner, pero yung mga beneficiaries wala nang babayaran sa land bank. Magandang balita yan. So dito sa atin sa Oriental Mindoro, nagkaroon natin ng inventory actually. At marami mga agrarian reform beneficiaries natin ang pumunta sa bawat cluster offices natin para alamin yung condonation nitong sinasabi dito sa Republic Act 11953. So, mayroon po tayong 3,253 na agrarian reform beneficiaries ang makikinabang dito sa condonation. Sa Oriental Mindoro? Oriental Mindoro alone. Pangalawa po tayo dito sa sa Mimaropa sa Mimaropa, pangalawa tayo, mga pinakamarami is Occidental Mindoro. Pero ito yung condonation nito, it covers the entire country. Around 610,000 farmers
ang makikinabang po dito na papatawarin kanilang utang na kung susumahin mo sa ngayon o sa Land Bank of the Philippines ay umaabot ng 57.7 billion. Yun. Sa buong Pilipinas, papatawarin po. Wala na silang utang. Ito ay sa administrasyon ni BBM. Ni BBM. Yun po yung malaking tulong sa mga farmers. Para sa halip na pambayad pa nila doon sa lupa, ipili na nilang gamitin for productive purposes. For sa kanilang production sa lupa nila. Para hindi na magsakit ang ulo nila na paano pambayad ko sa amortization ko, sa land bank, sisingilin naman ako next year. Wala na po yun. Sir, excuse, abot po tayo sa bayan ng Bulalakaw. Nagpapabati yung municipal administrator doon na si Ginoong Gideon Abel. Siya ang MA ng Bulalakaw. Ayun, magandang umaga po, sir. Si Sir Gids. Na-meet ko na po yan si Si Sir Gideon. Ayun. Saka si Castillo Chona. Magandang umaga siya. Daming nanonood, sir, sa atin. Taga Batangas pala ito. Actually, ang Bulalakaw ang pinakamaraming beneficiaries ng CARP. Kaya pala si Sir Gideon nanonood ngayon, no? Oo. Pinakamarami po sila dito sa Oriental Mindoro. Yung namimigay ng lupa dyan, kuya rin. Si Lumel Kabagay. Namigay ng 3 hectares sa DPWH. Wow. Oy, Sir Lumel Kabagay. Maglilingkod dito bilang bilang gusto ko na tumira dito sa Oriental Mindoro. Sir, mas maganda sa Palawan, lalo sa Puerto Princesa City, mas maganda ron. Okay. Maganda rin yung marami kang mauuwian. Marami. Mas maganda yung maraming naikutan. Maraming patitirikan ng bahay. Ayun. Sir, additional baka meron pa kayong... so far, yun na lang. Gusto ko lang banggitin sa ngayong taon, yung mga critical activities namin or wish forward, meron kaming ilo-launch na Farm Business School. Kailan pa yun? Sa May 17. Malapit na. Sa Friday May 17. Ito po ay sa Gloria. Naku, sir, anniversary ng MIB4 yan. May 17. MIB, ito ba 3 taon na ito sa May 17. Talagang So, hindi pala. I-atras na lang namin. Kasi magkukonflict tayo Gawin na lang namin May 27. Iabante pa. Kasi ayaw namin magkaroon ng conflict ang schedule dito May 27, pwede. May 27 lang, yung launching namin doon sa Barangay Malamig, Gloria. Highway lang yun, sir. Highway road, Malamig, highway. Papasok ko na konti ito. Papasok. Activities yun? Itong Farm Business School kasi kumbaga mag-establish tayo ng non-formal institution, parang school siya na magkakaroon ng season-long training sa mga agrarian reform beneficiaries or kung sino mga farmers na interested doon sa area na matuto sila. May lecture ito, may practicum. So you are learning by doing. Ano mga top agency nyo? Ito po ay partner po natin dito, siyempre unang-una yung LGU ng Gloria. Tapos si Provincial Agriculture Office, yung PAGO. Andyan yung Agricultural Training Institute. ATI. Department of Agriculture, yon. Yung involved sa production. So, may lecture, tapos tuturuan kayo pati mga budgeting, recording, para malaman mo kung kumikita ka sa pagsasaka. At kung paano mo mai-improve yung pagsasaka mo using yung mga appropriate technologies. Mga taga-Gloria lang ang... Doon po sa Malamig, sa Agrarian Reform Beneficiary Organizations na Oriental Mindoro po ito. Pero hindi tayo magtatapos dito. Siyempre, pag ito ay nagkaroon ng maganda ring resulta, we can move to another place. Establish dito. Trial and error na. Parang ito pinaka-pilot muna. Dito sa Kwan, halos. Pero ito kasi ay proven din sa ibang lugar, especially in Nueva Ecija, in Nueva Vizcaya, na magandang naging epekto nito. Kaya nagre-replicate po tayo sa iba-ibang probinsya sa buong Pilipinas. Yan po. So, napakaganda po ito kasi yung mga new technologies dito na hindi matututunan. Tapos, i-evaluate natin kung kumikita ba tayo sa ganitong presyo ng mga produkto natin. So, may karoon tayo ng mga adjustments. Okay. Sige, salamat. Parang lino. Sige, sir. Baka kayo ay mayroon pang pahabol. Siguro na na natin lahat. Nasabit yun na lahat. Meron pa naman tayong ibang pagkakaroon. Sige, sir. Go ahead po. Okay, so siguro gusto ko na lang magpasalamat at batiin ko ang aking mga kasamahan diyan sa Provincial Agrarian Reform Office ng Oriental Mindoro
na nakikinig ngayon. Ganoon din sa mga tagapakinig na kung may mga concerns po kayo regarding the implementation of CARP or kung may mga concerns kayo sa mga lupa, ang opisina po namin ay bukas para sa inyong para sa serbisyo na pili namin ipagkaloob. So huwag kayong mag-atubili na pumunta sa aming opisina. Saan? Sa 16 Enterprise Building, Barangay, Masipit, Calapan City. Sa harap lang na po alos ng Minso. Yun. Tapat ng Minso, Calapan. Opo, Minso, Calapan. So yun po, naway nakapagbigay kami ng mga impormasyon na kapakipakinabang at nakapagbigay ng mga impormasyon na pwede niyong sundan kung paano kayo magiging beneficiary ng CARP at paano kayo maka-avail ng mga services under the Comprehensive Agrarian Reform Program. So sa ating lahat, pati dito sa ating MIB4 online radio sa Pilipinas, maraming salamat and God bless us all. Sir, merong bumabati pa dito, pahabol. From Leilani Magbanwa. He is a hardworking person and welcome. Ito congratulations to our Provincial Agrarian Reform Program Officer Leo Madarcos. Yan ang ating napakabait at napakasipag na parad, Provincial Agrarian Reform Adjudicator. At siya ngayon ang OIC na RARAD, ibig sabihin Regional Adjudicator siya. Magaling, kaya naging hawak niya ngayon ang buong Mimaropa. Galing So actually, kaalis lang dito kahapon yan, ma'am. Magandang attorney. Si attorney pala, attorney Leilani. Magandang sa iyo. Good luck sa mga activities po natin for today and onwards. Ito may pahabol pa, sir. He is a hardworking person and a welcome addition to the growing third-level officials of the DARABO. Sino po sabi? Si Attorney Leilani. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yun. Hello po. Hello din po, ma'am. Sige, sir. Ayan po. Ang ating nakapanayam ngayong umaga, very lucky. So, pinaparating ko rin sa buong Mimaropa, Mimaropa, Regional Office, down to the other 4 provinces, Occidental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon. Yun. Yun po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan po, ang ating nakapanayam mula po sa tanggapan ng Provincial Agrarian Reform Program Office. Siya po ay Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, si Engineer Rogelio D. Madarcos, CC. Magandang umaga, sir, at mabuhay po kayo. Thank you po. Morning. Luzon, Visayas at Mindanao, MIB4 na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast. Para sa mamamayan ng Victoria, Oriental Mindoro at karatig lugar nito, mayroon ng LTO Extension One-Stop Shop Office na matatagpuan sa 88 Hotel and Sente Poblacion 3, Victoria, Oriental Mindoro. Para sa mga detalye, ating pakinggan si Richard Valencia Insyong, Owner Manager ng The Millionaire's Mind Corporation. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pagbibigay ng araw na magbigyan po ng mensahe at maihatid po ang serbisyong meron po ang The Millionaire's Mind Corporation, na ito nga po yung aming bagong venture, ang pagbibigay po ng space at pagbibigay po ng lugar sa Land Transportation Office para matulungan po ang mga taga Victoria. Tama po yun. At malaki pong investment po ito na alam po namin napakatagal din po ng return of investment. Para sa isang negosyante ay hindi po siya papasukin agad-agad dahil medyo malaki pong kapital. Pero sa amin po kasing pamilya, nang nais po namin lagi makatulong sa kapakanan na nakakarami. So, nag-take po kami ng risk para maitayo po itong Land Transportation Office, Extension Office po sa bayan ng Victoria. Top siya po ito, The Millionaire's Mind Corporation. So meron po kaming emission na tumitingin po sa usok ng mga sasakyan para hindi po ma-pollute ang ating environment. Meron din po kaming medical, meron din po kaming mga insurance, so meron din po kaming driving school. Hindi na po lalayo ang ating mga kababayan sa
parte po ng Nauhan, Victoria, ganoon din po sa bahagi po ng Socorro. Ito po ay magiging malaking katulungan po sa bayan ng Victoria. Kami po kasi, palibasa ako po isang kontraktor, napakarami ko pong sasakyan ginagamit, mga truck. Yung pong aking mga driver, mga nagmamaneho po ng mga sasakyan ko, nahihirapan po silang pumunta ng Pinamalayan, pumunta ng Calapan, mag-e-exam po, minsan hindi makapasa, babalik na naman. So napakalaki pong abala sa oras, at saka po yung gastos nila na pabalik-balik po sa malayo pong lugar. So napag-usapan po namin ng aking pamilya na ang aming Victoria po ay pasok sa tinatawag na GAOR ng Land Transportation Office para magkameron po ng isa pang extension office ng LTO. So pinag-usapan po namin ito at binuo para din po sa mga taga-Victoria. Si Mr. Richard Valenciencio po, para po sa kalaman ng lahat, ay isa pong kwentong rags to riches po na story. Kung pang maalaala mo kaya, talagang tayo po ay nagmula po sa sobrang hirap po ng buhay. Ako po ay, kahit nung high school po ako, ay para po ako may pambaon sa eskwela. Ako po ay pumipidal po ng tri-bike, namamasada po ako. Sabado, linggo, minsan po pati madaling araw, pumapadyak po ako para may bahaw po ako at may pang-matrikula sa eskwelahan. So ganyan po kahirap ang naging pagdaan akong klase ng buhay. Kaya po kami ay nagsikap dahil napakahirap po na maging mahirap. So nangarap po tayo na marating po kung anong meron po tayo. Ako ay member po ng isang kapatiran, fraternity po na Freemasonry sa Calapan po, sa Tamaraw Lodge number 65 na very proud po ako. Ako din po ay presidente ng nung una po, ang aming po samahan ay ST3R, yung San Teodoro Ridge and River, na tumutulong po kami sa pagtatanim po sa mga kabundukan. Wala po sweldo ito. Ngayon po, presidente po ako ng Mindoro Native Trees. So nagtatanim pa rin po kami sa mga kabundukan na nakakalbo po sa mga pagkakainin, mga illegal logging. So kami po ay merong ibinabalik naman sa environment naman po. Hindi lamang po yung kasi ang contractor po may mga pagkakataon na nagpuputol po kami ng mga kahoy na sagabal sa karsada. So in return naman po, ako po ay nagpresidente sa Mindoro Native Trees para maibalik naman po sa ating environment ang ginagawa po ng mga katulad namin contractor. Nagtayo din po kami ng foundation na may mga pinag-aaral po kami, mga scholar po kami. Tumutulong po kami sa Home for the Aged. Actually po yung aming po mga scholar, may napagtapos na po kami ng kolehiyo na ginagawa po namin ito halos sa 11 years na po ay government agency po yan. Ano po, hindi po namin pag-aarian. So, ito po ay nakakabuti po sa ating mga law-abiding citizens, sa mga sumusunod po sa batas ng ating gobyerno dahil malapit po ang LTO, matutuwa sila. Doon naman po sa mga hindi po, sa mga unlawful natin, sa mga hindi sumusunod sa ating mga batas trapiko na hindi kumukuha po ng lisensya, ng rehistro, eh magiging malaki pong problema sa kanila ito kasi magkakameron po tayo ng mga hulihan po sa Victorias, sa Nauhan, sa Socorro. So dapat po mag-comply po sila para maramdaman din po naman ng gobyerno yung ating pagtulong, pagbabayad po nila ng buwis. Kasi po, pag nagkumuha po tayo ng mga lisensya, ng mga rehistro tayo sa sasakyan, diretso po ang kanilang bayad sa DPWH na kung saan ang ating mga sasakyan na dumadaan sa karsada na sementado ay atin naman pong napapakinabangan. So sana po ay sumunod po tayo sa batas po ng ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Si Richard Valencia Ensyong, isang negosyante, maka-Diyos, makatao, makakalikasan. Okay, salamat po sa katatapos nating panayam kay Engineer Rogelio D. Badarcos o Engineer Leo mula po sa tanggapan ng Provincial Agrarian Reform Department of Agrarian Reform dito po sa province. Siya po ay may designation na Provincial Agrarian Reform Program Officer 2. So yun, siguro marami na tayong nakuhang impormasyon doon, no? So yung iba nating mga magiging guest ay di malaman natin kung sino po ang pwede natin next program. Yo, may bumati pa dito. Si Castillo Jonah from San Juan, Batangas, at ang kanyang kapatid ay binabati niya from Villaflor,
San Puerto Galera na si Ruben Castillo. Ayun, sino pa ba? Oh, pati ang ating kapatid from Pampanga, si Kuya Arnel Ahoro Amarillas at si Tomsky Batang Mindoro. Congrats po. Ayun. So, ang dami pong sumubaybay sa ating naging panauhin ngayong umaga. Time check. Meron na po tayong 52 minutes makalipas ang nagmamadaling ika-10 ng umaga. Ito po yung nakakasama Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon tuwing araw ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning. Oo. So, baybayan niyo po ang aking programa at pakishare naman po. At yan lang po tayo kumukuha ng at humuhugot ng lakas. O, baka pwede namang magpa-sponsor dyan sa mga taong nakakaluag. Pinagpapala ng Panginoon. Baka naman gusto nyong ibahagi ang inyong yaman sa aking programa. O, kahit kaunti lang. O, ang Diyos po ay nalulugod pag marunong po tayo magbahagi ng ating kaban sa mga taong nangangailangan. O, di ba? At pag kayo ay pinagpapala nyo kami, edi pinagpapala rin kayo ng Panginoon. Lahat po ng nakapaligid sa inyo, nabibigyan nyo ng pagpapala, ang panalangin yan, mas lalo kayong payamanin. Okay? At kahapon nga po, dito sa lungsod ng Calapan, nagkaroon po ng kaunting sunog sa may terminal ng Calapan City Public Market at tayo po ay nakapag-live doon. Ano? Yung peso ng yung kantor, yung malapit sa Purtasan, ito ay tindahan ng pizza, tindahan ng butane. O, talaga namang grabe ang nangyari. Ano? Pero ganyan pa man, pasalamat rin tayo. Ito, wala pong nasaktan. Kasi maaga pa naman yung wala pa yung mga magtitinda ron. Ano? Nilive natin. Lahat naman po yung ating mga Bureau of Fire Protection ay nagtulong-tulong. Mula po sa Good Morning. Dumating din po ang ating Calapan City Fire Station. Ano? Lahat po sila ay inapula. Inapula yung apoy. Pero siyempre, nakakalungkot nga po, nasunog, naubos lahat. At ito po, nung nilive natin, mga ka-MIB4, umabot po tayo ng 195,000 views. Ang dami. Alam niyo po, sa tanang buhay ko, ngayon ako naka-views ng ganong 195,000. Kulang-kulang sa 200,000 nag-views. Oo, kahapon po yan, ano? May 10. At ito pong nakaraang May 4, araw ng Sabado, gabi, may naganap din po sunog dyan sa may barangay Barsinaga. Kung yung madadaanan yun, pagkanan, papunta kayong school, nakapesto yung Big Mac. Yung aming Big Mac franchise, then katabi ay kay Bautista na bakery, then isang kainan. Yun po ang nalusaw ng apoy. Pero dapat po ang buwan ng sunog o ng apoy ay March. Bakit umabot ng Mayo? Nakakalungkot naman. So, wala tayong magagawa. Kundi tayo ay magsumikap uli, yung mga nasunugan, hingi tayo ng tulong sa ating pamahalaan. Yun ang kailangan hingi tayo ng tulong sa ating pamahalaan at sila na may magbibigay ng kaunting ayuda sa abot ng makakaya. Siyempre, binalabati natin sa magandang morning ang ating masipag na kongresista ng unang distrito, Congressman Arnold C. Panaligan, at ang kanyang kapartner sa kaunlaran ng mga infra, road concreting ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways, First District sa panguna ni District Engineer Salvador E. Abad. Ang unang distrito. Ikalawang distrito sa panguna ni Congressman Alfonso P.A. Boy Umali Jr. At ang kanyang magaling na District Engineer for Southern Mindoro District Engineering Office sa panguna ni Engineer Annelyn Evora Padulyo. Yan ang mga kapartner. Pag yan ang mga magkakasama sa development ng ating lalawigan, sigurado nga ang Oriental Mindoro ay talaga namang mabibiyayaan. Anong ibig sabihin ng mabibiyayaan? Mapupuntahan ng maraming bisita. Unang-una ang ating mga local and international tourists from Calapan to Bulalakaw. Kasi ang unang titinan dyan yung daan. Kung ito ba ay
konkreto o madaling daanan. Yung minutes ang kanilang travel ay sa halip na magtagal ay mabilis na because of the road concreting ng una at ikalawang distrito. Ba, di ba? So maganda po yung magka-partner ang una at ikalawang distrito. Siyempre, binabati natin ng isang good morning ang dati nang naglingkod bilang kongresista ng unang distrito, naging city mayor ng Calapan at magbabalik serbisyo, Attorney Doyle Lechon. Ba? Magbabalik serbisyo ka ba, sir? Daw? Sige daw, kung magbabalik serbisyo ka, palakpakan nga natin. Walang power yata. Okay, kung magbabalik serbisyo ka, siyempre ang iyong kapartner sa kaunlaran, si Vice Mayor Bim Ignacio ng lungsod ng Calapan. Oo. Lahat po ng mga kapartner sa kaunlaran, ating saluduhan. Oo, yung maging sa segunda distrito, lagi natin binabanggit, ang bayan ng Mansalay na nagliwanag dahil sa pamilya Maliwanag. Pamilya Maliwanag sa panguna ni Mayor Ferdinand Toto Jerry Maliwanag na ikalawang termino ng naglilingkod sa bayan ng Mansalay. At itong bulalaka, magtatapos ng kanyang termino ni Mayor Neil Villar. Siyempre, ang gusto maglingkod naman dyan ay ang isang negosyante o kontraktor na si Gideong Lumel Kabagay. Aba, Sir Lumel Kabagay, magandang umaga po. Magandang umaga mga taga Bulalakaw. Malayong bayan pero madaling marating. Oo. Siyempre, konkreto na ang daan. Di ba? Bago po tayo magtapos sa ating programa, ating pong nakagawian na ang magbasa mula sa aklat, mula sa Biblia. Ito po ay mula sa aklat ng Ruth. Ruth, Kapitulo 1, versikulo 16. Basahin po natin ang nilalaman. Pero sumagot si Ruth, "Huwag po ninyo akong piliting iwan kayo, dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta, at kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin, at ang Diyos ninyo ang magiging Diyos ko rin." So yun po mula sa aklat ng Ruth, Kapitulo 1, versikulo 16. So ibig sabihin po dito ni Ruth na tayo po ay palaging gagabayan ng ating Panginoon. Basta po tayo ay pumunta sa matuwid na daan, yung tamang daan, yung makatotohanan, huwag tayo masinsay sa landas ng kasalanan. Basta po tayo ay tumak sa tunay na tayo ay, yung tama lang. Huwag tayong pupunta huwag tayong mahuhulog sa tulay. Yan, pag nahulog tayo sa tulay, tiyak na tayo ay magkakasala. Dapat doon tayo pumunta sa tama, matuwid, napapanahon at totoong nangyari. Yun dapat always think positive. Yun ang totoo, yun ang tama. Yun, amen. Siyempre po, bukas, araw ng linggo, ay ating i-celebrate. I-celebrate po ng Jesus Beloved of Santa Maria Village, Block 6, Calapan City, ang Happy Mother's Day. Bukas yun. So, lahat po ng ina ng tahanan, ang aking may bahay, the one and only, Happy Mother's Day. Lahat po yan. Lahat ng ina, kung wala tayong anak, ay kung marami naman kayong mga bata na tinutulungan, marami kayong pinaglilingkuran, kayo po ay pwede nang ituring na ina. Ayan, sumapit na po ang taktang oras ng ating pagpapaalam. Ito po ang inyong nakasama, Lino Amarillas Jr. mula sa programang Mga Balita at Impormasyon dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Tuwing araw ng Miyerkules at Sabado 10 to 11 in the morning. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Mabuhay po tayong lahat at God bless.